Hi, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa aking channel. Lalo na doon sa mga masugid nating taga-subaybay, sa mga subscribers natin sa YouTube channel, sa mga followers natin sa ating FB page na ATTY Elvin. Magandang araw sa inyo. And I hope na magustuhan na naman ninyo itong topic natin. Kasi nga ito ay tungkol sa electronic evidence. No? Lalo na ngayon sa modern time, puro social media na tayo. Yung mga communication natin is through social media messaging system. Iba-ibang platforms yan. You have the Viber, Facebook Messenger, iba yung mga chat na yan. Marami, no? Kaya ang tanong ng isang subscriber natin dito, yung chat daw ba sa Facebook Messenger pwedeng gamiting ebidensya, no? Sa isang kaso. So, i-discuss natin yan. And of course, bago natin pag-usapan yung topic, shout out muna natin ang ating mga masugid na taga-subaybay and mga followers natin dito. Okay. Yung tanong kasi lagi natin dito, no? Ano ba yung sa electronic evidence? Admissible ba yon sa kaso, no? Sa especially doon sa labor cases. So ang tanong nitong subscriber natin, kung pwede bang gawing ebidensya daw yung chat nila sa Facebook. Well, pwede yan. Ang legal basis po dyan, primarily tatlo, no? Una, yung electronic evidence rule. Pangalawa, yung Section 2, Rule 130 on 2019 Rules on Evidence. Rules of Court yan, merong supplementary application sa mga labor proceedings natin yan. Sa NLRC 2011, NLRC Rules of Procedure. And then yung decision ng Supreme Court in the case of Cadahas versus People of the Philippines. Ano ba yung sinasabi ng mga rules na binanggit natin? Doon sa electronic evidence, dinidefine ng rule na yun kung ano yung electronic evidence. Sabi dyan, ang electronic evidence, ito na yung any form of writing, photograph, na nakastore, nakarecord, na-receive electronically, no?
Pag sinabi mong electronically, pwede dyan, computer, no? And then, print mo ito and readable by sight. So, dyan papasok ang sinasabing electronic evidence. Now, if you go to Rule 130 naman, Section 2 ng ating 2019 amendment to the Rules on Evidence, ito yung 130, yung portion ng Rule on Admissibility. Ang ibig sabihin, yan yung naglalagay ng rules kung diyan makikita yung rules kung kailan nagiging admissible. Diba? Yung sinasabi nitong ating subscriber na pwede bang gamiting ebidensya. So that means ma-admit ba or admissible ba in evidence. No? Yes, it is admissible in evidence. Diyan sa Section 2, Rule 130 ng 2019 Rules on Evidence, nakalagay dyan na kung ano ang document na ginagamit as documentary evidence. Kasi as a labor cases, kadalasan naman dyan, documentary evidence. No? Kasi hindi naman inuupo sa witness stand yung isang complainant dyan or yung testigo para dumaan sa tinatawag na examination, na direct examination, cross-examination, redirect examination, recross-examination, yung mga ganyan. No? Hindi yan dumadaan. Puro papel dyan, kaya very crucial yung mga tinatawag natin documentary evidence. At ito nga, yung Section 2, Rule 130, dinidefine dito kung ano ba yung document. Sabi dyan sa Section 2, ang document is any form of writing, recording, numbers, yung mga ganyan, ano, or any material consisting of letters, di ba? Numbers, photographs, sounds, or any form of expression. So, yan ang document na dinidefine dyan sa Section 2. And then, nilagay din sa rules dyan na kung ano ba yung original na document. No? Pag sinabi daw na original document, it's the document itself. No? Pagka, halimbawa, nagpirmahan kayo ng kontrata, yung pinirmahan ninyong kontrata na original, yun ang document itself. No? That's the original. It's a document itself. The original document itself. Ngayon, kung yan ay electronic evidence, yung print out daw niyan, no? Readable by sight. Huwag naman yung print out ng labo, hindi mabasa. Dapat readable by sight. No? Generated sa computer. No? So, ibig sabihin lang, you align that with electronic evidence rule. Dapat na-receive mo sa through electronic means yan. Tapos, o kaya ni-record mo sa electronic platform or means. No? Yung mga ganon. Tapos, pinrent mo, readable by sight. So, ngayon, ang tanong, paano naman ang appreciation ngayon yan, ano? So, meron kang original document na computer generated printout. So, paanong introduction mo sa ganyan? Ang sabi lang dito sa ating rules na if the subject daw of the inquiry is the contents, no, of the document, so no other evidence shall be admissible than the document itself. So halimbawa, may pinag-uusapan niyo kayong chat na sa inyong Facebook Messenger, no? Yun naman talaga ang subject. Halimbawa, yung issue doon na pinag-uusapan ninyo kung tinanggal ka. Chinat ka ng boss mo na, hindi, wag ka na pumasok, last day mo na bukas. Last day mo na ngayon, bukas wag ka na pumasok. Ayun ang chat sa'yo.
So, wala namang ibang relevant na document na pwede mong i-present, no? Kundi yung chat message na yun ng boss mo na hindi ka na pinapapasok bukas kasi today is your last day. So, the subject of the inquiry, no, ay yung content ng document na yun. And what is that document? That document is the Facebook Messenger chat. E paano yun, attorney? Nasa cellphone ko lang yun. Naka-screenshot lang. Then it is stored, received in your computer, electronic device. Yung cellphone mo, na-receive mo dyan, na-store mo dyan. So, in-screenshot mo siguro yan, ano, pagkatapos makita doon sa Facebook account. Pag na-screenshot mo, nakastore na yan sa electronic device mo. Once it is stored in the electronic device, you find a way to print it out, no? Nagiging print out na siya ngayon. And malinaw ang pagka-print mo, that's readable by sight, no? Kaya kami sa office, kung nakapasyal kayo, may mga subscribers and followers na tayo dito nakapasyal sa law office namin, nakikita ninyo kung paano kami mag-print ng mga electronic documents na ganyan, no? Na we use as evidence in court, no? So, ganun yung sistema niyan. So, pinrint mo ngayon yung Facebook Messenger chat ninyo, then that can be used as evidence because that will fall within the electronic evidence rule and will fall as documentary evidence, original in its form, sa Section 2, Rule 130 ng ating 2019 Amendment on Rules on Evidence. Kasi sa ating 2011 NLRC Rules of Procedure, wala pang specific provision na tungkol dyan sa electronic evidence. So another interesting basis is yung case ng Kadahas versus People of the Philippines. Na nakalagay dyan na yung akusado nakikipag-Facebook chat doon sa kanyang girlfriend, etc. So, ginamit as evidence, no, yung Facebook chat na yan. So, admissible na in evidence. Itong mga Facebook Messenger chat natin. So, to answer your question, yes, you can use yung Facebook Messenger chat ninyo as evidence sa isang labor case, obviously, in this particular question. Okay, to sum up, yung ating Facebook Messenger chat na yan, pwedeng gamitin as evidence yan because they can fall within the term document. And pag sinabi mong document, pipresent mo dyan, original document. Ang computer printout can be an original document. Stored in a computer, printed in a computer, through a computer, etc. No, you just comply with the authentication rule sa electronic evidence rule. Although syempre, kung hindi magawa yun, I believe na sa labor cases, hindi naman ganun ka-stricto. Kasi nakalagay naman sa ating labor code, sa ating 2011 NLRC rules, the technical rules on evidence are not binding in the labor proceedings. But to be sure, mag-affidavit kayo of electronic authentication of your evidence sa mga ganitong kaso. So guys, I hope you learned something from this video, and if there's anything more that you want to get clarified on, drop me a comment, no, dito sa aking video. And again, if you found this helpful, share this with your friends, your colleagues, your managers even, mga HR ninyo, share nyo to. Or any person you think will benefit from this information. And of course, again, thank you very much for watching, and I hope to see you in my next ones. God bless. Ingat tayo dahil masungit ang panahon. Naglandfall na yata itong si Emong ba or si Dante. Hindi ko na masundan. Sunod-sunod eh. You have the Krising, Dante, Emong. No? So, hindi natin alam yung mga kasunod pa dyan. Ano? So, ingat na lang, especially sa mga lugar na bahain. Kasi dito sa atin sa Metro Manila, at saka sa mga karating probinsya nito, hindi natin concern ang hangin, lakas ng hangin, kundi yung taas ng tubig, baha na dulot ng sunod-sunod na pag-ulan.